Hello sa inyong lahat. Kumusta po? Nagbabalik ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento for this Sunday afternoon. Ayan, Sunday na ha. Pero andito pa rin tayo at syempre may upload tayo today. Kesa naman nung nakaraang week, Monday and Sunday wala tayong upload. So ngayon, babawi ang inyong Mama Mia. Kaya kahit Sunday, meron tayong upload. At syempre kahit Sunday, meron pa rin tayong mga pa-shoutout, especially to you na nakikinig lagi sa ating programa. Maraming salamat sa inyong araw-araw na pagsuporta, araw-araw na pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pakikinig, panonood at pag-aabang ng ating mga kwentong inia-upload. At syempre sa iyo na rin na lagi ding nakaabang sa ating mga posts sa Facebook at sa Instagram, TikTok tuloy. TikTok pala, hindi Instagram. Ayun, kasi na-delete yung Instagram ko. Ewan ko kung anong nangyari. And syempre, huwag niyo pong kakalimutan na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe po. Click the notification bell din para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload. At syempre, hello kay Inday Pilingon. Grabe naman pangalan to, Inday Pilingon. Chipay, maraming salamat from Kuwait. Hello rin kay Sally, kay Dins Lumigid, thank you so much. Hello rin kay Gladys Bakbak, Christy Dimitrial na sobrang naging busy. Hello po, na late daw siya. Ray Miranda, maraming salamat. Princesita Meralies, thank you sa iyong pakikinig. Hello din sa ating tagapakinig na si Gerald Dribenito. Always down na nakikinig sa atin. Maraming salamat, Gerald. Angel Casqueti, thank you so much. Tama po ba, Casqueti or Casqueti? Hello din kay Maji Tagwada or Mahi Tagwada. Angel, thank you so much again. Maria Elena Abe, maraming salamat. Sakura Vlogs, ayan, Sakura Vlogs. Sakura Vlogs pala, may K eh. Hello din kay Kali EC. Maraming salamat sa iyo. Gimaras Girl, Puriza Carlos, welcome back to you. Hello din kay Joanne Belloselio. Maraming salamat. Kay Jean Gonzalez, thank you so much. Aksa Heliana, thank you very much, girl. Delia Irinco, maraming salamat. And belated happy birthday sa apo niya. Ayun, nung July 4, Vincent. Belated happy birthday, Vincent. Merly Labong, maraming salamat sa iyong pakikinig, Madam Merly. At syempre sa lahat po ng nakinig sa atin, kay Ipoy T. Ayun. Hello, maraming salamat na nakasubaybay watching all the way from Dubai. Maraming salamat sa iyo, Coffee House. Jack Palalios, maraming thank you talaga. At syempre sa lahat po ng nakikinig sa atin. Marami po tayong comment yesterday sa ating kwento, pero syempre atin pong babawas-bawasan ng paunti-unti itong ating intro dahil alam ko na medyo excited talaga kayo sa ating mga kwento. May iba nagagalit na, Mama Mia, ba't ang tagal? Ayun, ganon. O di sige, wag na nating patagalin. Simulan na natin ang kwento natin ngayong araw. Ako po ang inyong Mama Mia at ito po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga bagay na akala mo normal lang na nangyayari sa buhay ng tao. Akala mo dapat talaga itong mangyari nang sa ganon ay may mga matututunan naman tayo. Pero minsan, may mga bagay din na nangyayari dahil sa mga maling desisyon na ating nagawa noon. Mga maling desisyon na kung minsan, huli na bago natin matuklasan at wala ng pagkakataon para ito'y maayos pa at nang hindi masira ng tuluyan ang kinabukasan. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Mama Mia, na araw-araw kaming pinapasaya sa pamamagitan ng mga bagong kwentong inia-upload mo sa iyong YouTube channel. Isa po akong lalaki. Pero aminado po ako na kahit lalaki ako, ay nahihilig na po ako ngayon sa mga kwento, lalo na kapag ikaw ang nagkukwento, Mama Mia. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Felix. Isa po ako sa mga libu-libong nag-aabang ng mga panibagong kwento araw-araw.
At kung walang bagong kwento, ang ginagawa ko ay binabalikan ko yung channel at tinitignan ko doon kung ano ba ang mga kwentong hindi ko pa napakinggan. And true enough, marami pa talagang kwento na hindi ko pa po alam. Mama Mia, fresh graduate ako nung makilala ko ang babaeng bumago sa buhay ko. Actually, Mama Mia, meron naman akong mga naging girlfriends noon. Kaya lang, siguro madali lang akong nakaka-move on sa kanila dahil hindi rin siguro ganun kalalim ang nararamdaman ko sa kanila. Hindi ganun kalalim ang pag-ibig ko. Kaya naman sa tuwing naghihiwalay kami ng mga girlfriends ko noon, inaabot lang ako ng 1, 2 hanggang 3 buwan bago ko masabi sa sarili ko na ayos na ako at pwede na akong manligaw ulit at magkaroon ulit ng panibagong karelasyon. Pero ang babaeng ikukwento ko sa inyo, Mama Mia, ay isa pong babae na hindi ko po makakalimutan kahit kailan. Nakilala ko siya in the late of 2017. Mga huling buwan na yon. Doon kasi sa mga huling buwan na yon, Mama Mia, ay maraming activity sa school na dati kong pinapasukan. Sa university kung saan ako graduate. Merong intramurals at pagkatapos ng 2 buwan ay susunod naman ang foundation day. Kaya naman dahil wala pa akong masyadong pinagkakaabalahan noon at medyo maayos pa at hindi pa hectic ang schedule ko sa trabaho, ay palagi po akong bumibisita sa university namin. Marami kasi akong mga naging kaibigan na hindi pa po gumagraduate. Mama Mia, hanggang sa makilala ko ang isang babaeng ewan ko ba, matagal ko na palang schoolmate pero hindi ko man lang napansin o nakita noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Kay. Si Kay, Mama Mia, ay 3rd year college na nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit ngayon ko lang siya nakilala. Siguro dahil magkaiba ang department namin. Sa School of Business and Management kasi si Kay, samantalang ako, Mama Mia, ay sa agriculture naman. Kaya siguro hindi ko siya masyadong nakilala dahil hindi siguro nagtatagpo ang mga landas namin. Kaya lang, foundation day noon ng school nung magkakilala kaming dalawa. Ang kaniyang kasama kasi na kaniyang kaibigan ay girlfriend din ng kaibigan ko na 4th year noon sa engineering. Magkasama kami noon ng kaibigan ko nang sabihin niya na may kakatagpuin daw kami sa kantin. Sino ba yun? Huwag mong sabihing panibagong babae na naman yan sabi ko. Huwag kang maingay. Baka isipin nila totoong playboy tong gwapo mong kaibigan. Ano ka ba naman? Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kumusta na pala yung dati mong girlfriend? Matagal na kaming hiwalay noon. Etong bago ko, maganda, chicks, at isa pa, may kaibigan ring chicks na irireto ko sa'yo. Wag na, ayoko muna ng girlfriend, sabi ko. Bakit? Masyado ka na bang busy sa trabaho mo? Pagbibiro pa niya. Paunti-unti ay naglalakad kami habang nag-uusap papunta ng kantin. At nung nandoon na kami, ay nasilayan ko nga ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Napakaganda ng kanyang mga mata. Matangos ang kanyang ilong. Natural na medyo pinkish ang kanyang mga labi at kulot ang mahaba niyang buhok. Napakaganda niya, Mama Mia. Akala ko nga nung una na siya ang girlfriend ng tropa ko. Medyo nang hinayang pa ako. Pero nung pinakilala sa akin ng tropa ko, ang kasama nitong babae, bilang kanyang girlfriend ay nakahinga ako ng maluwag. Bro, Felix, ito nga pala si Kay, kaibigan ng girlfriend ko. Kay, ito si Felix ang kinukwento ko sa'yo. Sabi naman ng aking kaibigan. Hi, hello. Ganun lang ang naging usapan namin. Kinamayan naman niya ako pero saglit lang yon. Gusto ko pa sanang magtagalang pagkakahawak namin ng kamay, kaya lang agad niya itong binawi mula sa akin, Mama Mia. Mama Mia,
Gusto ko pong ikwento ang kwento namin ng napaka-fair as much as possible. Ayoko po na medyo maging unfair ako sa confession kong ito. Hanggang sa isang araw, tinawagan po ako ng mga kasamahan ko dati sa choir ng school namin. Gusto nila, Mama Mia, na isa raw ako sa magte-train ng mga bago nilang recruit. Talaga? Bakit busy ka na ba, Kuya Felix? Sige, kung busy ka, wag na lang, sabi nung coordinator. Hindi naman ako masyadong busy, ayos lang. Pero Wednesday at Friday lang ang bakante ko ha, at saka 6 p.m. na ako makakarating dyan sa school, sabi ko. Ayos lang, isiset ko na lang ng 6 to 8 p.m. yung practice, sabi naman nila. At dahil nga nagugustuhan ko talagang tumambay dun sa school kasi nga dun ko rin nakikita palagi si Kay, Mama Mia, at nakakausap paminsan-minsan, ay sinabi ko na rin sa kanya na Wednesday at Friday ay nandoon ako sa university para magturo at mag-train ng mga panibagong members ng choir. Talaga? Oo, kaya siguro halos araw-araw mo na akong makikita. Kasi bibisitahin pa rin naman kita dyan, sabi ko. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay isa pala si Kay sa mga panibagong member ng choir. Nagulat pa nga ako nung makapasok ako sa choir room at nandun siya't nakangiting nag-aantay sa akin. Oh, bakit ka nandito? Tanong ko. Bakit? Ikaw lang ba may karapatan dito? Oy, for your information, estudyante ako dito no? At ikaw ay hindi na, kaya ikaw dapat ang tanungin ko kung bakit ka nandito. Pagbibiro niya pang sabi. Alam mo naman kung bakit ako nandito, di ba? Alam mong magte-train ako ng mga choir. Eh di i-train mo na kami. Talaga? Member ka rin? Bakit ngayon ka lang nag-member? Third year ka na. Kasi po, laging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na wala raw akong extracurricular activities. Kaya dito naman ako may kakayanan kahit papaano sa pagkanta, kaya dito ako sa choir, sabi niya. Mama Mia, feeling ko talaga noon ay itinadhana kami ni Kay sa isa't isa. Feeling ko talaga noon ay siya na ang binigay sa akin ng tadhana. Alam mo ba yung feeling na may slow moment, Mama Mia? Oo, yun po ang nangyari nung araw na yun. Hindi naman yun ang unang pagtatagpo naming dalawa. Maraming beses na rin kaming nagkikita doon sa campus at maraming beses ko na rin siyang inaayang lumabas pero umaayaw siya. Kaya lang, iba ang ngiti niya nung pumasok ako sa choir room nung araw na yon. Parang nag-slow-mo ang paligid. Hindi ko alam kung imagination ko lang talaga yon o yun na talaga ang sinasabi nilang kapag na-meet mo na raw ang iyong the one, ay parang magsuslow mo ang buong paligid mo. Tinatanong ko pa noon ang sarili ko, bakit ngayon lang nag-slow mo ang lahat? Bakit hindi dati? Kung kailan naman, una ko siyang nakilala. Mama Mia, that time ay mas naging inspired ako sa pagtuturo sa mga bagong members ng choir. Ginalingan ko talaga. Nag-extra research pa ako kahit na nung una ay wala naman akong plano. Nung una, nung hindi ko pa alam na kasali si Kay sa choir, ang iniisip ko lang ay ituturo ko sa kanila kung anong nalalaman ko. Pero nung malaman kong kasali pala si Kay, ay nag-extra effort talaga ako. Kahit pa nga nasa trabaho ako, Mama Mia, ay palagi po akong nagre-research. Para lang may maipakita at may masabi ako sa kanilang panibago. Lagi na rin akong nagvo-vocalize every morning kahit na nung una ay hindi naman yun mahalaga sa akin. Gusto ko na magandang boses ko kapag nagbibigay ako ng sample sa kanila kung paano kantahin ang isang kanta. Hindi ko talaga alam pero sobra akong naging ma-effort noon. May pakiramdam naman na ako na gusto ko na si Kay. Kaya lang hindi ko siya minamadali. Hindi ko minamadali ang diskarte ko. Natatakot kasi ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka hindi magustuhan ni Kay kung masyado kong bibilisan ang diskarte ko. Hanggang sa isang araw,
Napaaga ako ng punta doon sa campus at wala pa po kami ng practice noon kasi 4:30 pa lamang. Tinanong ko yung guard kung pwede ba akong pumasok sa library. Pwede naman, mag-iwan ka na lang ng ID mo. Iniwanan ko ang dati kong ID bilang member ako ng school at syempre ang company ID ko rin. Natatandaan ko pa talaga hanggang ngayon. Klarong-klaro pa rin sa memorya ko kung paano biglang tumigil ang mundo ko. Papasok ako sa library noon at gusto ko sanang mag-research ng mga panibagong teknik tungkol sa pagganta. Nung papasok na ako, Mama Mia, para bang may nakatayong anghel na nag-aabang sa akin. Isang anghel na binubuksan ang aklat niya at binabasa. Isang anghel na kulot ang buhok. Yung ibang hibla pa ng kanyang buhok ay bumaba pa sa kanyang mukha. Malapit siya sa may bintana. Malapit siya kung saan papalubog na ang sikat ng araw. Para siyang kumikinang nung mga panahon na yon. Parang kumikinang ang kaniyang itim na buhok na kulot na akala mo'y pinakulot talaga sa parlor dahil napaka-perfect. Isang kamay lang ang nakahawak sa kaniyang aklat, samantalang ang isang kamay naman ay binubuklat ang mga pahina nito at tumitigil para basahin at hanapin kung anuman ang hinahanap niya. Napakaganda niya. Hindi ko alam pero hindi ko na makuha pang ihiwalay ang mga mata ko sa pagkakatingin ko sa kanya. Hindi ako makafocus noon sa paglalakad papunta sa may information area ng library. Nararamdaman ko na parang nababangga at nabubunggo na ako ng ibang mga estudyante na paraot parito doon sa library na yon. Mama Mia, kung hindi siguro siya tinawag ng kanyang kaibigan na nakatingin sa akin, ay hindi siguro niya mararamdaman ang pagtitig ko sa kanya. Nakita kong binulungan siya ng kanyang kaibigan na kasama niya. At doon, para ring slow motion, ang pagtingin niya sa kinaroroonan ko. "Hoy, Felix," sabi niya. Doon ako biglang natauhan at bigla kong binawi ang aking tingin. Segundo lamang yon nung ibalik ko ang tingin ko sa kanya at nginitian ko siya. "Sandali sabi ko. Binigay ko na ang ID ko doon sa may information area para papasukin na ako ng tuluyan sa library. At nung nakapasok na ako ay papalapit ako sa kanya. "Ang aga mo sabi niya sa akin. "Oo nga Napaaga kasi ang out ko sa office. Gusto ko sanang magkape kanina pero natatakot ako na baka malate ako dahil sobrang traffic kaya dumiretso na lang ako dito sa school." Ganun ba? Oo nga pala, kaibigan ko si Charina. Pagpapakilala niya. Charina, siya si Felix. Isa siya sa mga nagtitrain sa amin sa choir. Dati rin siya dito nag-aaral. Dito nga siya graduate Pagpapakilala niya sa akin, naabot tenga pa ang kanyang ngiti. Yung kanyang kaibigan naman, Mama Mia, hindi ko mawari pero parang may panunukso ang kanyang pagtingin sa akin. Siguro kanina pa niya ako pinagmamasdan na nakamasid at nakatitig lamang na namamangha sa ganda ni Kay. "Oo nga pala, magre-research ako," sabi ko. "Anong libro ang gusto mong i-research? Halika, tulungan kita." Tumayo siya at sinamahan niya ako. Mama Mia, iba ang pakiramdam nung maramdaman kong ang lapit namin sa isa't isa. Halos nagkakabungguan na ang mga braso naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit pero nararamdaman ko ang kakaibang pakiramdam na yon na para bang first time kong maramdaman yon sa buong buhay ko. Posible pala na kiligin ang isang lalaki. Posible pala na magkaroon tayo ng kakaibang damdamin kapag kasama natin ang babaeng ating gusto. Magkasama kaming nagbabasa noon sa loob ng library.
Paminsan-minsan ay sinusulyapan ko siya pero siya naman ay seryosong nagbabasa sa aklat na hawak niya. Iniwanan na rin kami ng kanyang kaibigan na si Charina dahil may klase pa raw ito. Ilang sandali pa ay nag-aya na siya sa akin na pumunta na kami ng choir room dahil malapit na noong mag-alas 6. Kaya naman naglakad kami papunta sa choir room. Medyo malayo pa yun, Mama Mia, kaya ang dami-dami din naming napag-usapan. Nagkwento na siya tungkol sa kanyang mga kapatid dahil ako naman ay tanong ng tanong. Hindi ko alam pero interesado talaga akong malaman ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Gaya nung anong trabaho ng mga magulang niya, ilan silang magkakapatid, kumusta ang kanyang childhood at kung ano-ano pa. Napatawa nga siya sa akin dahil daig ko pa raw ang nag-e-interview para sa pagpasok ng trabaho. Pero ayos na rin yun at least ngayon pa lang pinapractice mo na ang interview ko, sabi niya. Tumawa na lang ako na biglang napahiya dahil napansin pala niya ang pagiging interesado ko sa kanya. Nag-practice kami noon. Pero wala pang 8 PM ay tapos na ang practice namin dahil marami ang gustong maagang umuwi kasi nga malapit na raw ang midterms exam nila. Naiintindihan ko naman. Nung papalabas na kami ay unti-unting naghihiwalay na ang lahat ng miyembro ng choir. Okay, tawag ko sa kanya nung nagpaalam na siya sa akin. San ka nga pala umuuwi? Tanong ko. Hindi pa ako uuwi. Pupunta pa ako ng bookstore. Okay. May bibilhin ka? May titignan lang, sabi niya. Pwede ba akong sumama? Tanong ko naman. Ayos lang naman pero ikaw, baka makaabala ako sa'yo, sabi niya. Hindi. May titignan din ako doon. Wala na kasi akong office supply . Yung opisina namin hindi pa nagre-refill ng mga ballpens kaya kailangan ko ring bumili. Tumawa siya at hindi ko na intindihan nung una kung bakit. Uy, pinagtatawanan mo ba ako? Tanong ko. Hindi. Bakit dun ka pa talaga sa bookstore bibili ng ballpen marami naman dito sa malapit? Pero okay na rin yun, at least may kasama ako. Medyo malayo kasi yung bookstore dito . Naglakad pa kami ng halos 10 minuto bago kami makarating doon sa bookstore na kanyang sinasabi. At nung nasa loob na kami, Mama Mia, ay nakita kong may binabasa siyang aklat na nakaseal pa. Binaliktad din niya yun na para bang hinahanap ang presyo. Ilang saglit pa ay lalabas na siya. O ano, nahanap mo bang hinahanap mo? Tanong ko. Oo, pero may kamahalan sabi niya. Bumalik ako sa bookstore at sinabi ko sa kanya na antayin lang muna niya ako dahil magbabayad muna ako sa ballpen ko. Bumili nga ako ng maraming ballpen at kinuha ko rin yung librong tinitignan niya kanina. Binili ko yun, Mama Mia. Pagkalabas ko ay nandun din siya at naghihintay. Tara na, dun sa sakayan ng jeep, sabi niya. Sandali, eto. Abot ko sa kanya ng binili kong aklat. Uy, ano to? Tanong niya. Para sa'yo. Naku, nakakahiya. Nakakahiya talaga, Felix, pero hindi ko pa kayang bilhin yan ngayon . Aantayin ko pa yung allowance ko sa susunod na linggo. Wala kasing extra yung mga magulang ko para sa aklat na yan. Masyadong mahal yan halos 3K. Sa'yo na, regalo ko sa'yo, sabi ko. Hindi ko matatanggap yan, masyadong mahal yan. Okay, sige. Ganito na lang, bayaran mo na lang ako kapag kaya mo na. Sa ngayon, tanggapin mo na yan dahil binayaran ko na yan at hindi ko naman yan magagamit, sabi ko. Mama Mia, yung librong binili namin ay para po yun sa subject niya. Ang sabi niya kasi ay nahihirapan daw siyang mag-photocopy dahil yung kanyang mga kaklase sa subject na yun ay hindi niya kaklase sa ibang subjects. Kaya walang halos nagpapahiram sa kanya para mag-photocopy ng aklat na yon. Naisip niyang bilhin pero hindi niya kaya binili ko na lang para sa kanya. Mama Mia, mula nga noong niregaluhan ko siya ng libro, hindi nagtagal ay unti-unti pong nagiging sweet kaming dalawa.
Kapag pumupunta ako sa campus nila, ay iba po ang pakikitungo namin sa isa't isa. Yung aking kaibigan na nag-aaral pa doon ay tinutukso na ako. Hoy, mukhang nagkakamabutihan na kayong dalawa ni Kea. Naku, mukhang magkaka-love life na naman ang kaibigan ko, sabi niya. Tumatawa lang ako at hindi ko pinapahalatang kinikilig ako. Pero ang totoo niyan, masyado nang lumalalim ang samahan naming dalawa ni Kay. Deep phone calls, chats, na kung minsan ay hanggang madaling araw o hating gabi ang communication namin kahit na anything under the sun lang naman ang pinag-uusapan namin. Minsan pagkain at kung ano-ano pa. Mama Mia, paminsan-minsan ay pinapagalitan na ako ng mga kasamahan ko sa bahay dahil hindi raw sila nakakatulog sa ingay ko tuwing gabi kapag nagtatawagan kaming dalawa ni Kay. Ano ka ba dyan, Felix? Hinaan mo nga yung boses mo. Pumapasok dito sa kwarto namin, sabi ng papa ko. Bumubungis-ngis na lang ako at hinihinaan ko ang boses ko. Ang totoo niyan kasi Mama Mia ay hindi ko na nararamdaman na napapalakas na pala ang boses ko habang kausap ko sa video call si Kay. Kasi nga naka-earphones ako noon at hindi ko masyadong marinig ang sarili kong boses. Napakaingay ko raw. Kung minsan pati mga kapatid ko ay pinapagalitan na ako dahil nakakarindi raw ang pagiging sweet at pabebe ko sa kung sino man ang katawagan ko. Mama Mia, kahit na ano pang sabihin nila ay walang nakakasira ng mood ko. Pati mga katrabaho ko sa opisina ay napapansin na ang pagiging masigla ko araw-araw. Hoy, mukhang lumalove life na si Felix ah. Katrabaho ba natin? Pang-eesyoso pa nila. Hindi, sabi ko. Mama Mia, hanggang dumating ang punto na napagdesisyonan ko ng manligaw na kay Kay. Nararamdaman ko rin naman na parang may pagtingin din siya sa akin. Nararamdaman ko rin naman na ramdam din niya na may pagtingin ako sa kanya. Pero Mama Mia, noong niligawan ko na siya ay dun niya sinabi sa akin ang totoo. Meron raw siyang ex na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa kanya. Noong mga panahon pala na magka-chat, magka-video call, at magka-MU kaming dalawa, ay may communication at conflict pa pala sila ng kanyang ex. Pasensya ka na Felix ha, hindi kita gustong bigyan ng false hope at ayoko ring pumasok sa panibagong relasyon at komplikasyon nang hindi pa naaayos ito, sabi ko. Okay, sabi niya. Sabi ko naman, okay lang, handa naman akong maghintay. And then Mama Mia, lumipas ang ilang mga linggo at nalaman ko na eventually nagkabalikan pala silang dalawa ng ex niya. Matagal na raw kasi sila. High school pa lang ay sila ng dalawa. Pero dahil mga bata pa ay marami silang mga hindi pagkakaunawaan. Masyado rin silang komportable sa isa't isa na kung minsan ay nakakalimutan na nilang dalawa ang kanilang pagmamahalan na nagiging dahilan ng kanilang mga malalaking away. At dahil nga doon ay natagalan ang pagdiskarte ko sa kanya. Kasi nga nagkabalikan sila, so dapat lie low muna ako. Hindi naman ako ganun kaganid na tao na ipagpipilitan ng sarili ko sa isang taong may karelasyon na. Ako na mismo ang dumestansya. Kapag nagtitrain ako sa kanilang mga choir members ay hindi ko na siya masyadong pinapansin. Mama Mia, dahil din sa nangyari ay naapektuhan pati ang mood ko sa bahay, pati na rin ang mood ko sa trabaho. Lahat sila'y nakakapansin na para bang matamlay ako. Siguro broken-hearted. Pagbibiro pa nila sa akin. Hanggang sa isang araw, 2 buwan siguro, matapos ang pagbabalikan ni Kay at ang kanyang ex, ay nalaman kong tuluyan na silang naghiwalay dalawa. Mama Mia, hindi ko alam pero naging masaya ako. Doon ay kinontak ko na naman siya ulit. Tinatawagan, tinitext, hanggang sa naging close ulit kami. Pero I took my time, Mama Mia. Hindi ko siya agad
niligawan kasi nga alam kong kagagaling pa lang niya sa isang toxic relationship. Hinayaan ko muna siyang mag-heal until dumating ang time na nanligaw na talaga ako sa kanya. Pero Mama Mia, nagulat ako sa mga sinabi niya. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Tanong ko. Hindi pwede. Hindi pa pwede, sabi niya. Lumipas na naman ang 1 buwan at itatanong ko ulit ang tanong na yun pero sabi niya, hindi daw talaga pwede. 4 na buwan na ganun, Mama Mia. Laging no, na, nope, not yet. Yun ang kanyang laging sagot. Until one day, tinanong ko na naman siya ulit. Hindi ako nagsasawang tanungin siya kung pwede akong manligaw. Pwede ka namang manligaw pero walang kasiguraduhan na sasagutin kita, sabi niya. Talaga? Oo. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat. Nagpasikat ako. Ginawa ko ang lahat para lang maramdaman niya na seryoso ako sa kanya. Until lumipas ang 2 buwan ng panliligaw ko, ay tinanong ko siya kung kailan niya ako balak sagutin. Tsaka na kapag may nakita na akong itim na burger, sabi niya. Ang nasa isip ko noon ay napakahirap naman noon. Itim na burger? San ba ako hahanap noon? Mama Mia, ilang beses akong nagtanong-tanong kung saan may mabibiling itim na burger. Hanggang sa nagkita kami isang araw ni Charina, yung kaibigan ni Kay. Nagkasabay kami sa pagsakay ng jeep. Pinansin niya ako kaya pinansin ko rin siya. Kinamusta niya ako at kinamusta niya rin ang relasyon naming dalawa ni Kay. Wala pa naman kaming relasyon ng kaibigan mo? Ewan ko ba doon? Mukhang hindi yata niya ako sasagutin eh. Kasi napaka-imposible naman ang hinihiling niya. Bakit ano bang hinihiling niya? Tanong ni Charina. Black na burger daw. Black na burger? May idea ako. Sige, gagawan ko siya ng black na burger tapos ikaw ang magbibigay sa kanya. Akala ko ay nagbibiro lang si Charina pero kinabukasan din mula nung araw na yon ay inantay niya ako sa labas ng gate ng campus. Nung makita niya ako ay may inabot siya sa akin. O ayan na yung black mong burger. Ibigay mo na yan kay Kay. Sabi niya. Talaga? Black na burger to? Oo, may utang ka sa akin ha. Paano mo ginawa to? May business kasi kami. At yung kuya ko, gusto niya na iba't ibang kulay ng burger ang gawin. Siguro dyan nagka-idea si Kay nang hilingin niyang black na burger sa'yo. Huwag mong sabihin na sa akin yan galing ha. Sabihin mo, ikaw ang naghanap niyan. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Hinanap ko si Kay nung araw na yon. Excited na excited pa talaga ako. Hanggang sa nakita ko na siya. May inabot ako sa kanya. Ano to? Tanong niya. Yan, kapag binuksan mo yan, mag-uumpisa na ang opisyal nating relasyon. Tumawa pa siya kaya na-excite ako. Binuksan niya nga ang laman ng supot at nakita niyang naka-wrap pa iyon ng foil. Ano to? Ulit niyang tanong. Buksan mo na nga. Pagkabukas niya, Mama Mia, ay nakita niya ang itim na burger. Maging ako ay na-shock din dahil sa kaitiman nun. Itim na burger? Tumawa siya. Oo, gaya ng request mo. So ano? Naibigay ko na ang request mo. Oo na, sige na. Tayo na. Pagkasabi niya noon ay masayang masaya ako, Mama Mia. Mula noon ay araw-araw ko na siyang sinasamahan. Araw-araw ko na siyang hinahatid sa bahay nila. Araw-araw ko siyang binibisita at araw-araw ko ring nakakaharap ang mga strikto niyang mga magulang. Pero kahit na strikto sila ay pinaramdam ko naman sa kanila na seryoso ako kay Kay. Hanggang sa umabot ng 5 buwan ang relasyon namin, Mama Mia. At doon ay nagkaroon talaga ng problema ang aming relasyon. Doon kasi ang araw kung kailan in-announce din ang aking promotion.
sa aking trabaho. Pero kasabay ng promotion na yun, Mama Mia, ay ang pagkaka-assign ko sa medyo malayo naming branch. Sinabi ko yun sa coordinator ng choir na hindi na ako makakapag-train sa kanila. Umuo naman sila, Mama Mia. Sinabi ko rin kay Kay na hindi ko na siya araw-araw masusundo. Hindi ko na siya araw-araw makakasama kasi nga malayo na ang pinapasukan kong trabaho. Kung babiyahe ako, Mama Mia, ay aabutin sa halos 4 na oras ang biyahe ko kasama doon ang traffic. Kaya naman medyo naging LDR o long distance ang relationship namin ng 5 araw sa 1 linggo. Mama Mia, wala rin masyadong signal doon sa kung saan ako bagong nagtatrabaho. Meron kasing signal jammer sa building na yon. Ewan ko kung para saan yun, pero dahil siguro maraming bangko doon, Mama Mia, kaya naman may mga signal jam talaga. May mga offices din ang sabi nila ay confidential. Kaya hindi ko siya masyadong natatawagan agad-agad at oras-oras. By night, Mama Mia, dahil masyado akong stress sa bago kong role sa trabaho, ay hindi na rin ako nakakatawag sa kanya dahil masyado na akong pagod. Meron pa po akong kinuhang extra shift sa kapatid ko na may online racket para po meron akong pandagdag kita. Ang gusto ko kasi noon ay makapag-ipon ng maaga. Ang plano ko kasi noon, Mama Mia, ay isurprise ko si Kay kapag dumating na ang first anniversary namin. Kaya naman bugbog na bugbog talaga ang katawan ko. Most of the time, Mama Mia, ay nakakalimutan ko na rin kumain ng maayos. Nakakalimutan ko na rin kumain sa oras, kaya naman may mga panahon talaga na mainit ang ulo ko. Like hindi ko na talaga maintindihan ang sarili ko noon. At ang hindi ko alam, Mama Mia, unti-unti pala ay nararamdaman na ni Kay na may mga panahon na tinitake for granted ko siya. Pero Mama Mia, nagchat-chat pa rin naman ako. Nagte-text pa rin naman ako. May mga araw nga lang na limitado lang ang mga text messages ko sa kanya. Kasi nga medyo busy ako. Ang dami kong ginagawa kasi ang dami kong gustong ma-accomplish sa maikling panahon. At meron pang mga panahon, Mama Mia, na kapag may party o gathering sa opisina ay hindi ako pwedeng humindi. Isa kasi yun sa mga paraan para makakapag-build ako ng rapport sa mga bago kong kaopisina at syempre para makita na rin ng management na magaling akong makisama. Plano ko kasi noon, Mama Mia, na ma-promote hanggang sa pagiging manager. Hindi pa kasi ako manager nung mga panahon na yon, supervisor pa lamang ako. At nung malaman ko na medyo malayo ang agwat ng sweldo ng supervisor sa isang manager, ay inaspire ko na talaga ang pagiging manager. Kaya naman may mga panahon talaga, Mama Mia, na dapat ay sumama ako sa mga party o gatherings lalo na kapag official yon sa office. Pero Mama Mia, akala ko ay ayos lang talaga kay Kay kasi hindi rin naman siya nagtatanong sa akin. Akala ko naiintindihan niya ang pagiging busy ko sa trabaho kasi wala rin naman siyang hinihingi o dinedemand sa akin. Sa halos 11 months ng aming pagiging magnobyo, Mama Mia, masaya pa naman nung una. Pero nung mga nasa ika-6 month na kaming dalawa, dun na parang nagiging komplikado ang lahat. Isang araw binisita ko siya. Napakainit ng ulo niya sa akin. Halos hindi niya ako pansinin. Uy, Kay, ano bang nangyayari? Tanong ko. Bakit ngayon ka lang? 2 linggo ka nang hindi nagpakita sa akin . Bakit ka nagagalit? Wala naman akong idea na magagalit ka kasi hindi ka nga nagtatanong sa akin . At porke ba hindi ako nagtatanong, akala mo ayos lang sa akin ang lahat? Mama Mia, nilambing ko talaga si Kay noon. Siya naman ay medyo nagpakipot pa nung una, pero dahil sa mahal na mahal ko siya ay ginawa ko ang lahat. Binilhan ko siya ng paborito niyang ice cream,
Kinakain ko siya sa paborito niyang eat all you can. At pagkatapos noon ay inaya ko siya na pumunta ng bahay namin. Wala kasi noon ang mga magulang ko at mga kapatid ko. Ang mga magulang ko ay parehong may lakad at ang mga kapatid ko naman ay wala at nagbabakasyon sa bahay ng lola ko. In short, kaming dalawa lang doon. Mama Mia, hindi alam ni Kay nung una na kaming dalawa lang ang nandun kaya nagulat siya nung madatnan niyang madilim ang bahay. Nasaan ang pamilya mo? Bakit ang dilim-dilim ng bahay niyo? Wala sila. Tayong dalawa lang dito. Oy, ikaw sabi niya sa akin. Medyo hindi na kasi siya galit sa akin noon. Kaya inaya ko siya na pumasok sa loob at manood kami ng movie. Yun ang ginawa namin, Mama Mia. Nag-movie and chill kaming dalawa. Kaya lang, hindi lang pag-chill ang ginawa namin noon. Doon din unang may nangyari sa amin. Sa loob mismo ng pamamahay ng mga magulang ko. Mama Mia, katatapos lang noon ng movie nung naramdaman kong sumandal sa balikat ko si Kay. Ako naman ay niyakap ko siya. Nagsusorry ako sa kanya. Marami akong sinabi sa kanya na alam kong may pagkukulang ako pero babawi ako. Mama Mia, habang nagsasalita ako ay bigla na lang lumingon sa akin si Kay at bigla na lang niya akong hinalikan. Hindi na rin ako nakapagpigil noon dahil miss na miss ko na rin ang girlfriend ko. Ang halik na yun ay lumalim ng lumalim hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa ni Kay. Hindi na siya virgin pero hindi rin naman yun masyadong big deal sa akin. Alam ko naman, Mama Mia, na matagal silang dalawa nung naging ex niya. Alam ko na malalim ang pinagsamahan nila dahil ilang taon din ang inabot ang kanilang relasyon kaya siguro hindi na rin katakataka na may nangyayari na sa kanilang dalawa. Sabi ko noon sa sarili ko, hindi ko na lang iisipin yon para hindi na ako masaktan pa. Hindi ko na lang ginawang big deal na hindi ako ang nakauna sa girlfriend ko. Wala naman na rin akong karapatan na questionin pa yon dahil wala pa naman ako noon sa buhay niya. Pagkatapos ng may mangyari sa aming dalawa ni Kay, Mama Mia, ay naging maayos ulit ang relasyon namin. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay bumalik na naman kami dun sa dati. Marami ang binigay sa akin ng mga bagong responsibilidad. Kasi nga, on the trainee na ako para maging next manager. To the point, Mama Mia, na kahit sarili ko ay hindi ko na napagtutuunan ng pansin at hindi ko na napagbibigyan ng oras. Mama Mia, every time na magkasama kaming dalawa ni Kay noon ay palaging may tumatawag sa akin tungkol sa trabaho kahit na hindi naman office hours. Pero dahil may ambisyon tayo, ay inuuna ko pa rin yun. Nag-e-excuse na lang ako kay Kay. Paminsan nga, Mama Mia, inisip ko na lang na ito ang magiging sakripisyo ko para sa mga pangarap ko. Binibilhan ko na lang ng kung ano-ano si Kay, pati na rin ang sarili ko bilang pambawi dahil lumalaki naman na ang sahod ko lalo pat araw-araw ako halos may overtime. Pero Mama Mia, hindi pala sapat. Hindi pala sapat ang mga regalo, mga material na bagay kahit gaano pa man yun kamahal para ma-feel ng isang tao na siya talaga ang priority mo. Hindi pala sapat ang pagbibigay ng regalo para maramdaman niya na siya ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo. Kahit binigay ko na lahat ng regalo na alam ko pero hindi pa rin yun naging sapat kay Kay. Mama Mia, deep inside, mahal na mahal ko po si Kay with all my heart. Pero hindi rin pala enough ang pagmamahal na yun. Lalo pat sabi ni Kay, hindi raw talaga enough ang pagmamahal na hindi naman na ipapakita. Hanggang sa tuluyan ng hindi nakatiis si Kay. Siya na ang gustong gumive up sa akin at sa aming relasyon. Nangyari yun, Mama Mia, nung may nakasabay kami. Naglalakad kami noon sa mall at nagdi-date dalawa nung biglang nag-ring ang phone ko. Trabaho na naman, sabi niya. Sandali lang to, love, promise, sabi ko naman. Sinagot ko ang trabaho na yun at syempre may mga tanong dun sa opisina kung saan nakalagay ang mga ganito, kung anong gagawin, kung anong desisyon ang gagawin sa mga ganitong bagay.
Halos siguro nasa 5 to 10 minutes akong nawala sa tabi ni Kay dahil may tinawagan nga ako. Nung bumalik ako sa kanya, Mama Mia, ay nakita kong kausap na niya ang kanyang kaibigan na girlfriend din ng kaibigan ko. Napaka-going strong nilang dalawa dahil nakita ko doon ang kaibigan ko rin. Mama Mia, may isang biro po na dumating habang nag-uusap kaming apat. Isa po sa mga kaibigan din namin noon ang dumating. "Hoy, Felix! Tagal na nating di nagkita sabi niya. Nag-uusap kami nung bigla niyang sinabi, "Alam mo, buti siguro magkakasama-sama tayong lahat. Kasama rin si Irene, yung ex mo?" sabi niya. "Naku, wag na. Baka magkabalikan pa kami ni Irene kapag nagkita kami ulit." Biro lang naman yun, Mama Mia, pero I know it was a very stupid joke. Yun po ang naging dahilan na tuluyang nawala ang mood noon ng girlfriend ko. Siguro nga nawala na talaga ang mood niya nung maramdaman niyang palagi kong inuuna ang tawag sa cellphone ko. Pagkatapos ay biniro ko pa siya ng ganon. Bigla siyang nag-ayang umuwi. At pagka-uwi niya ay hindi na siya nag-chat nor nag-text nor tumawag sa akin ng straight 3 days. And then finally, Mama Mia, nung ako na ang tumawag sa kanya, ay siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa distansya naming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, pinuntahan ko siya kahit na napakahaba ng biyahe ko noon at kahit na may trabaho pa ako kinabukasan. Pero ayaw niya akong makita. Blinak niya ako sa lahat ng mga social media accounts niya. Pati na rin siguro sa cellphone niya dahil hindi ko na matawagan ang kanyang cellphone number. Mama Mia, bumalik ako kinabukasan at nagtrabaho ako na parang wala ako sa sarili ko. Ilang araw pang dumaan. Nagtatrabaho ako na parang lutang. Paminsan-minsan ay pinagagalitan na ako ng manager ko dahil hindi ko na nagagawa ng tama ang ibang mga pinapagawa sa akin. And then finally nakipag-usap na siya sa akin, Mama Mia. Kahit na may trabaho ako ay nag-undertime talaga ako para lang puntahan siya. Pero Mama Mia, kahit anong pagmamakaawa ko, kahit anong pangako ko sa kanya na magbabago ako, ay hindi na niya ako binigyan pa ng chance. Ang sabi niya, napakaraming chances na raw ang binigay niya sa akin. Mula sa aming mga maliliit na away, pati na rin sa pambabaliwala ko sa kanya, pati na rin sa pagiging busy ko na parang hindi na niya maramdaman ang presensya ko. Lahat daw yun ay pinagbigyan niya ako, pero ngayon, hindi na raw. Alam niya raw na ito ang dapat naming gawin para tuluyan na kaming makamove on sa kanya-kanya naming buhay. Mama Mia, alam kong nasaktan ko siya. Mahal na mahal ko siya. Para kaming nasa shooting ng drama movie noon. Nasa labas kami ng bahay niya. Mama Mia, lumalayo siya sa akin. Nilalapitan ko naman siya. Para kaming mga aso't pusa na naghahabulan noon habang nag-uusap. And then finally, pagkatapos niyang sabihin na wala na talagang chance, ay pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Gustuhin ko mang pumasok pero hindi pwede, Mama Mia, dahil nakalock iyon. Nag-antay ako sa kanya ng 3 oras until na-realize ko na maybe ayaw na niya talaga sa akin. Maybe nanghaharas na lang ako sa kanya. Yun na ang naging sign ko at nilet go ko siya pagkatapos ay bumalik na ako dun sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Pero kahit na araw-araw kong pinagpapatuloy ang buhay ko, Mama Mia, ay patuloy pa rin ang nararamdaman kong sakit. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ako ng ganon. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay na-diagnose na po ako dati na meron akong depression. Pinadiagnose ako noon ng mama ko nung mamatay po ang lolo't lola ko. Lumaki kasi ako sa lolo't lola ko.
Naging biglaan ang kanilang pagkamatay dahil sa isang aksidente. Kaya naman nalungkot ako ng sobra noon. Pero ewan ko ba, this time pakiramdam ko ay parang triple yung sakit na nararamdaman ko. Nag-shutdown ako noon sa mundo. Ayokong may makausap, lalo na yung mga nakakakilala kay Kay. Hindi ako nag-open up kahit kanino, Mama Mia. Hanggang sa nag-file ako ng leave at umuwi ako sa bahay namin. Mama Mia, nagkulong lang ako sa kwarto. Ang totoo niyan, sinubukan ko ring kitilin ng sarili kong buhay. Buti na lang talaga at naabutan ako ng mama ko. Siguro naramdaman niya na medyo matagal na ako sa loob ng banyo. Mama Mia, sinaktan ko na noon ang sarili ko. Marami na pong dugo ang kumalat. Hindi ko alam. Siguro may anghel. O siguro nakalimutan ko lang talagang ilak ang pintuan ng banyo at agad yung nabuksan ng mama ko. Narinig ko pa sila na nataranta habang nawawalan ako noon ng malay. Pero to cut the long story short, I survived. Hanggang sa unti-unti ay medyo mas gumagrabe ang nararamdaman kong depresyon noon. Pero dahil sa tulong ng pamilya ko, sa tulong ng dasal ng mga kaibigan, at syempre sa tulong na rin ng medisina, unti-unti, Mama Mia, ay parang nagiging maayos ako mula sa depression ko. Mama Mia, ganun katindi ang naramdaman ko noong sakit. Hindi ko alam, pero dahil siguro sa sobrang pagmamahal ko noon kay Kay. Mahal na mahal ko siya. Sobra pa sa sobra. Hindi ko alam kung ano bang nagawa kong pagkakamali. Kung bakit hindi man lang niya ako mabigyan ng second chance. Pagkatapos ng 5 buwan mula nung naghiwalay kami ay graduate na si Kay, Mama Mia. Hanggang sa doon na rin siya nalipat ng malapit sa pinagtatrabahuan ko. Nakita ko siya isang lunchtime na kumakain dun sa paborito ko ring karinderya. Nilapitan ko siya. Kay? Dito ka na rin nagtatrabaho? Ah, oo. Diyan lang sabi niya. Mula nga noon, Mama Mia, ay araw-araw ko na rin siyang sinasamahan mag-lunch. Sinasabihan niya ako na wag ko raw siyang masyadong bigyan ng pansin dahil baka masaktan na naman ulit ako. Pasensya ka na sa nagawa ko. Alam ko kung anong nangyari sa'yo. Pasensya ka na talaga pero nung mga panahon na yun, kailangan ko lang piliin ang sarili ko. Pasensya, Felix, sabi niya. Naiintindihan ko naman, sabi ko sa kanya. Pero Kay, ngayong pareho na tayong malapit sa isa't isa, hindi ba pwedeng bigyan natin ng isa pang pagkakataon ang ating pagmamahalan? Mama Mia, ilang beses po na pinilit ko si Kay na magbalikan kami pero ayaw niya. Kaya naman hindi ko na lang siya pinilit. Sinabi ko na lang sa kanya na ayos lang sa akin na maging magkaibigan na lang ulit kami. Hanggang sa bumalik pa unti-unti ang closeness namin. Sabay na kaming gumagala kapag Sabado hanggang sa isang araw. Siguro dahil sa sobrang kalasingan naming dalawa ay may nangyari sa amin ni Kay. Kinabukasan nung magising siya, ay tinignan niya ang mukha ko. Nakatitig na ako nun sa kanya dahil nauna akong magising sa kanya. Mahal kita, Kay, sabi ko. Bigla niya akong hinalikan. Ngayon ay wala ng espiritu ng alak sa aming mga katawan, kaya alam ko, Mama Mia. Alam ko na pareho na naming gusto ang pangalawang beses na may nangyari sa amin. Doon kami nagkabalikan dalawa. Naging mas espesyal ang pagtitinginan namin. Naging mas espesyal ang nararamdaman ko. Nagalit pa noon ang mama ko nung malaman niya nagkabalikan kaming dalawa ni Kay. Baka raw masaktan na naman ulit ako at baka ito na naman ang maging mitya para pagbantaan ko na naman ulit ang buhay ko. Pero sabi ko, pagsubok lang sa amin ni Kay ang mga nangyari noon at ito na kami ngayon, stronger than ever. Akala ko tuloy-tuloy na. Akala ko tuloy-tuloy na magiging maayos ang relasyon naming dalawa ni Kay. Hanggang sa naramdaman ko, Mama Mia, na para bang may mali.
Hindi ko ma-pinpoint kung ano pero para talagang may mali. Ito ay 3 buwan matapos kaming magkabalikan. Tinanong ko si Kay kung ayos lang ba siya. Kung may problema ba siya dahil paminsan-minsan ay napapansin kong parang wala siya sa sarili niya at tulala pa. Until one night, umiiyak siyang tumawag sa akin. Pwede ba tayong magkita, Felix? Pwede ba? Oo naman. Sige, san ka ba? Pupuntahan kita. Nandito ako sa apartment. Dito ka na lang pumunta please. Kahit na gabing-gabi na yon, at kahit na medyo malayo pa ang apartment niya mula sa tinutuluyan ko, ay pinuntahan ko pa rin siya. Nahadatnan ko siya noon, Mama Mia, na napakalungkot. Mugtong-mugto ang mga mata at halatang-halatang kanina pa umiiyak. Kay, ano bang problema? Umiyak lang siya nung umiyak kaya niyakap ko na lang siya at hinayaan na lang at inantay ko na lang kung may sasabihin siya sa akin. Hanggang sa finally, Mama Mia, finally, umamin siya sa akin. Felix, please, huwag mo itong gawing dahilan para tuluyan kang mawala ng gana para mabuhay. Pero Felix, ginawa ko naman ang lahat eh. Ginawa ko ang lahat para mabaling sa'yo ang nararamdaman ko, para mabaling sa'yo ang pag-ibig ko. Alam mo ba, nung mga panahon noon na nag-aaral pa ako at ikaw ay nagtatrabaho at hindi mo ako masyadong binibigyan ng pansin, alam mo bang lagi akong kinukulit ni Ken? Si Ken, Mama Mia, ay ex niya, yung kanyang first love. Hanggang sa tuluyan na nga akong muling nahulog sa kanya. Kaya nakipaghiwalay ako sa'yo. Ibig sabihin, hindi pala ang mga pagkukulang ko ang dahilan? Pero hindi eh. Pagkukulang ko rin ang dahilan kay, kaya ka pumatol ulit kay Ken, sabi ko. Pero, iba na ngayon. Iba na ngayon, Felix. Anong iba? Iba na ngayon kasi Felix, buntis ako at si Ken ang ama. Mama Mia, halos mabingi ako noon sa mga sinabi niya. Ano? Hindi totoo yan. Bawiin mo nga mga sinabi mo, sabi niya. Ay hindi daw. Totoo daw, Mama Mia. Magdadalawang buwan na raw mula nung nagkabalikan din sila ni Ken. Nauna siyang makipagbalikan sa akin kaya ang akala niya ay hindi na babalik si Ken pero bumalik ito. Nagkabalikan sila ulit at hindi niya raw alam kung papaano ako hihiwalayan nang hindi ko ikukumit ulit yung pagkakamaling nagawa ko noon sa buhay ko. Pinag-promise niya ako, Mama Mia. Pinag-promise niya ako na sana raw ay hindi ko na pagtangkaang muli ang aking buhay. Muwi ako noon na parang lutang. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating sa bahay. Natulog ako noon na umiiyak. Nagising ako kinabukasan nang may kumakatok sa kwarto ko. Boarding house lang kasi ang nirentahan ko, Mama Mia. Isang kwarto lang po na parang pad type. Akala ko noon ay si Kay ang nandun at binabawi ang lahat ng mga sinabi niya. Pero pagkabukas ko, ay si Charina ang iniluwal ng pinto. Charina? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako dahil pinakiusapan ako ni Kay. Mag-isa ka lang kasi dito eh. Baka kung ano nang ginawa mo sa buhay mo. Alam mo, hindi mo deserve si Kay. Pasensya na ha kung isa pa talaga ako sa mga dahilan kung bakit nagkaroon kayong dalawa ng relasyon. Kaibigan ko kasi si Kay. Kaya nung mga panahon na nasasaktan siya masyado sa ex niya, na si Ken, ay tinulungan kita para matulungan mo rin ang kaibigan ko. Sorry Felix, pero hindi ko alam na sa pagtulong ko pala sa iyo at sa pagtulong mo sa kanya ay ikaw pala ang sisirain niya. Mama Mia, pinapaalis ko noon si Charina at sabi ko ayos lang ako pero naging makulit siya. Araw-araw niya akong pinupuntahan.
Hanggang sa araw-araw na rin siyang nagdadala ng mga pagkain lalo na tuwing gabi doon sa apartment ko, doon sa pad ko. Hanggang sa naging magkaibigan kami. Hanggang sa unti-unti ay parang gumagaan ang pakiramdam ko kahit na nasasaktan pa rin naman ako sa paghihiwalay naming dalawa ni Kay. Mama Mia, si Charina ang naging sandalan ko. And oo, matapos ang mahigit 1 taon ng magiging magkaibigan namin, ay nahulog na rin ang loob namin ni Charina sa isa't isa. May nangyari sa amin hanggang sa niligawan ko siya, hanggang sa naging kaming dalawa, hanggang sa nagpakasal kami. Oo, nagpakasal kami ni Charina. Oo, may pamilya na kami. Pero Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin, kahit na minahal ko naman talaga at mahal ko naman talaga si Charina, ay hindi pa rin niya mapapantayan sa puso ko si Kay. Hindi pa rin mapapantayan ang nararamdaman ko noon para kay Kay. Aaminin ko, Mama Mia. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako lalo pat muli kong nakita si Kay sa isang grocery store kasama ang kanyang anak. Hindi na ako nagpakita sa kanya dahil natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako sa pwedeng maging gawin ko. Natatakot ako sa pwedeng maging koneksyon ulit naming dalawa. Lalo pat ang alam ko, Mama Mia, ay hindi rin sila nagkatuluyan ni Ken at ngayon ay isa siyang single mother. Oo, mahal ko pa rin si Kay. Kahit na pinakasalan ko na ang best friend niya. Kahit na nagkaroon na kami ng pamilya ng best friend niya, hanggang ngayon ay si Kay pa rin ang laman ng puso ko. Alam kong mali. Pero Mama Mia, umaasa ako na sa pamamagitan ng pag-share ko nitong naging kwento namin dito sa programa mo, ay baka tuluyan na akong makamove on at tuluyan ko na siyang makalimutan. Ang akala ni Charina, Mama Mia, ay nakalimutan ko na si Kay. Pero ang hindi niya alam, mahal ko siya pero mas mahal ko pa rin si Kay. Oo, masaya ako nakasama siya pero iniisip ko pa rin, gaano kaya ako kasaya kung si Kay ang nakatuluyan ko? Kung si Kay ang naging ina ng anak namin? Siguro mas masaya. Kaya lang Mama Mia, natapos na ang lahat. Natapos na ang lahat sa amin ni Kay at meron na kaming sariling pamilya ngayon ni Charina. Kaya alam kong kailangan at dapat ko nang kalimutan ang babaeng unang minahal ko ng lubusan. Hanggang dito na lamang po. Sana Mama Mia, ipagdasal ako ng inyong mga listeners na huwag akong mahulog sa tukso. Sana huwag na rin kami ulit pang magkita ni Kay. Sana Mama Mia, hindi na ulit pagtagpuin ang mga landas namin. Nang sa ganon ay hindi na magulo ang pamilyang binubuo ko. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat, Felix. Nako Felix, kalimutan mo na lang talaga yan si Kay. Kasi may pamilya na kayo ni Charina. Oo, tama ang mga sinasabi mo ngayon pero kasi pag lalo mong ina-acknowledge, para sa akin pag lalo mong ina-acknowledge yung nararamdaman mo para kay Kay, pag lalo mo siyang iniisip, lalo mong sinasabi sa sarili mo na mahal mo siya, lalo mong binibigyang diin sa sarili mo na mas mahal mo siya kaysa sa asawa mo ngayon, baka nga, mas lalo pang lumalim ang pag-ibig mo sa kanya. Unfair ka kay Charina kapag ganon. Sa ngayon, wag na wag kang gagawa ng paraan para muling manumbalik ang komunikasyon ninyong dalawa ni Kay. Wag na wag kang gagawa ng paraan para muli kayong magkita. Kapag nag-grocery ka o kapag may ginagawa ka, make sure kasama mo anak mo o kasama mo si Charina para nang sa ganon, meron talagang nagpapaalala sa iyo na oops, hindi na pwede yan kasi ganito na ang buhay mo ngayon. May mga ganito ka ng responsibilidad. Sana wag na wag mo yung kakalimutan at wag mong kalimutang magdasal. Kasi kung meron mang napakalaking weapon o sandata laban sa tukso, yun ay walang iba kundi ang pagdadasal. Maraming salamat Felix
sa iyong pagbabahagi ng naging kwento ng buhay mo dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Felix, please do like and share this video. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe, mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas dito sa ating channel. Huwag mo rin kakalimutan, pwede ka pong magmukbang kung wala ka pong mga ginagawa, o kung gusto mo lang ng libangan, please do click the Mamma Mia CDO below, click videos, click playlist kasi napakarami na nating mga videos sa 4 nating playlist dyan. Dear Mamma Mia, Season 1, Season 2, and Season 3. So kung bago ka sa ating channel, magmukbang ka na at huwag kalimutan na kung may interesante kang kwento ng buhay mo, i-share mo rin yan. Sulat mo yan at i-email mo sa mamamiacdo0317. Ako po ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento. Magandang araw po sa inyong lahat.